Hi guys! Today I will show you how I made this Marie Cat themed cake for my niece, Aliyah. Okay, tara, let's start! So, ayan. Kita nyo naman, medyo tabingi yung cake. Ang nag-bake at crumb coat nito ay ang ate ko. Kaya ang ambag ko ay ang mag-final coating and design. Kaso ewan ko ba, sa tuwing pinapasa niya sa akin yung cake, laging tabingi. Dati kasi nagbebenta rin ako ng customized cakes, pero huminto na ako. And ngayon, yung ate ko, nagbebenta pa rin siya. Pero kapag nasistress siya at hindi niya mapakinis yung mga cakes, dinadala niya sa akin. Tapos, dahil sanay na ako na dadalhin niya sa akin ganun, hindi na ako kinakabahan kapag pinapasahan niya ako ng tabinging cake. Kasi alam ko na kung paano gagawa ng paraan. Actually, pwede ko pa naman sanang iusog yung top tier na cake para gumitna siya at magmukhang pantay. Kaya lang, medyo malambot na yung first coating, yung crumb coat. Kaya kung gagawin ko yun, kakalat yung icing, mahihirapan ako mag-final coating kasi hahalo yung white doon sa colored na icing natin. And dahil para lang din naman sa family namin to, no need nang maging perfect. Magagawa natin to ng paraan. And fast forward, nalagyan ko na ng icing yung buong cake. Ang size pala nito ay 8 inches yung nasa bottom and 6 inches naman yung nasa top. And kung napansin nyo, hindi ako gumamit ng piping bag nung naglagay ako ng icing. Mas sanay kasi ako na ini-spread lang yung icing. Tapos after, ginagamitan ko ng spatula para siguradong walang maiipon na hangin. Kasi kapag may hangin yung icing, magkakaroon siya ng bump at ayaw natin nun. At ngayon, sinimulan ko ng pakinisin yung icing. Ang gamit ko lang dito ay plastic scraper. Pero kung meron kayo nung stainless, mas okay yon. Yun yung madalas kong ginagamit noon. Kasi yung plastic, habang tumatagal, madedeform yan. Pero ang stainless, pang matagalan mo na siyang magagamit. Ngayon naman, fini-fill in ko lang yung mga gaps sa icing. Kasi kung isasagad natin siya ng pag-scrape, baka hindi natin mamalayan. Sobra na pala yung pag-scrape natin at umabot na dun sa crumb coat. Kapag ganun, pwedeng humalo yung mga crumbs doon sa icing. Isa yun sa nakaka-stress kapag nadungisan yung final coating mo kasi mahirap tanggalin yung maliliit na crumbs. Ngayon naman, ipa-flatten ko na yung edge ng first tier. Dati, isa rin to sa nahihirapan akong gawin hanggang sa natutunan ko yung technique na gumamit ng maliit na spatula. Dahil sa part na to, maliit lang din ang space. Kaya tiyagaan na lang. At ito na ang favorite part ko. Ang linisin ng cake board kasi ibig sabihin nito, tapos na akong magpakinis at pwede ko nang gawin ang kahit na anong design na gusto ko. At kung mapapansin nyo, medyo tumuwid na yung cake. Yun ay dahil sa icing. Pero halata pa rin na hindi nakagitna yung top tier. Ang gagawin na lang natin dyan, hahanapin natin yung pinaka maayos na side at yun yung gagawin nating harap ng cake. Maglalagay rin ako ng sticker para mamarkahan natin kung saan ang magiging front design ng cake. Naisipan ko palang gawing coquette yung style ng cake na to. Kaya bago ako mag-pipe ng icing sa cake, pinapractice ko muna.
And yes, tantiometer lang tayo sa sukat. Feeling ko hindi masyadong pantay yung pagkakalinya ko rito. Kaya importante rin na sa likod muna dapat tayo mag-start. Dito kasi nauna ko na yung harapan kaya hindi ko na siya pwedeng ulitin dahil baka kumalat yung icing. But anyway, magiging maganda rin yan. Just trust the process. Dito, sinubukan kong gayahin yung ginagawa nila na ipapipe lang saka idudugtong sa dulo yung curve na line. Kaya lang masyadong mahaba, kaya napuputol siya. Ayun, pwede naman palang dikit lang sa icing. Mas maayos pa. Ayan, tapos na. Printable toppers at ribbon na lang ang kulang. Itong ruffled lace sana ang ilalagay ko, kaya lang hindi bumagay yung color niya dahil masyadong light pink. Kailangan yung small details natin ay mas darker kesa sa icing. Ako lang din pala ang nag-edit ng printables na to, kaya na-customize ko siya kung paano ko gusto. Ngayon naman, ipapakita ko kung paano ko ginawa yung double ribbon. Medyo mahirap siya kaya nakakalito sa umpisa. Ayan, nakita nyo ba? I-replay nyo na lang, ang hirap i-explain.
And finally, we're done!